Sana'y nakukuha nyo ang ibig kong tukuyin. Nai-influensyahan pa rin tayo ng sanlibutan dahil ginagawa pa rin natin yung gawain ng sanlibutan. Hindi porke nandun na sa loob ng inner court, believer ka na. Minsan, nagagawa pa natin yung hindi kalooban ng ating Panginoon. Pero ang akala mo, believer ka na kasi nagsisimba ka na. Pero merong isang dako pa na dapat pasukin. Yung most holy place na nandoon, yung Shekinah glory. Amen. Napakakanasahin natin pumasok doon. At nung panahon na yon, ang high priest lamang, ang karapat-dapat lamang na pumasok sa most holy place. Kaya nga sabi doon, maging itong si Aaron, mga kapatid. Kung papasok man siya sa most holy place, kinakailangan nalagyan ng yung parang bell na maliit yung kanyang mga lalayan ng damit at saka yung kanyang paa. Yung ibang high priest naman ay nilalagyan ng kadena pa para kung sakaling hindi na tumunog yung parang bell na yon ay namatay na sigurado. Dahil ang nakakapasok lang doon ay ang mga just. Ibig sabihin, yun ang hindi natin nagagawa noon. Kaya kinakailangan na ma-break para makapasok yung mga mananampalataya, hindi lamang sa inner court, kundi makapasok doon sa most holy place. Kaya yun po ang ginawa ng ating Panginoon. Siya ay bumaba, hinubad ang pagiging Diyos, nag-anyong alipin, at nakipari sa mga tao hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya ang sabi niya rito, He tore down the curtain from top to the bottom, and now, believer, whosoever will, let him come into Shekinah glory. Amen. Hindi ka na ngayon maapektuhan ng sanlibutan. Hindi ka na maaarawan, hindi ka na maiinitan, hindi ka na mauulanan. Kasi nandun ka na kung saan ang magiging ilaw doon araw-gabi ay ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, He break the seal. He rent. At nung ma-open na, mga kapatid, naging whosoever na believer na pumasok doon sa room na yon, sa most holy place, ay makapasok na, hindi na kailangan pa ng high priest. Dahil alam ko, ang bawat isa sa atin ay mayroon ding ang mga handog sa ating Panginoon. Mayroon ding kasalanan, mga bagay-bagay na dapat ay idala sa Panginoon, idulog sa Panginoon. Pero dahil sa binigyan na tayo ng karapatan ng ating Panginoon na pumasok doon sa most holy place, ikaw na lang magdadala ng mga bagay-bagay patungkol sa iyong kasalanan. Kaya ngayon ay nagiging malaya na ang mananampalataya. Amen. Sabi niya, whosoever will, let him come into the Shekinah glory, and a man, through justification, believing the word, sanctification, clean him from his sin, his subject to enter into the Shekinah glory. At alam natin kung asa na ngayon ang Shekinah glory. Nasa puso ng bawat isa sa atin. Dahil nung tinanggap mo na ang ating Panginoon, nabautismo ka sa pangalan ng ating Panginoon,
Ang Shekinah glory ay nasa puso mo na. Doon na nananahan ang ating Panginoon. Kaya know ye not, sabi niya, we are the temple of the living God. Amen. So, na-break na po niya. I-rebuild na lang sa'yo. Amen? At nung nakapasok ka, nakita mo na. Kaya sabi niya rito, God did the same thing on the day of Pentecost when He had saved the church through justification, Roma 5:1, sanctification. I believe it was St. John 17:17 said, sanctify them, Father, through the truth. For thy word is the truth. But on the day of Pentecost, the middle wall, the partition had been torn down, the curtain was rent to the top, to bottom, at Calvary, and the believer entered into that Shekinah glory, and the power of God fell upon, sabi niya doon, upon them, holy, holy unto the Lord, when the priests and glorious in unknown tongues, and out of they come shouting and rejoice. Hallelujah. Ngayon mga kapatid, ano naman ang ginawa niya? After na ma-mention, sabi niya rito sa message niya na, sabi niya, He is our kinsman's redeemer. Naging kinsman's redeemer na siya. Amen? Isn't that right? Sabi doon. That God was manifested in the flesh to make to take our place to be kinsmans to us. So kinuha na niya yung lugar natin. Na dapat sana tayo naman yung mapako sa krus. Ma-rent yung ating mga katawan. But thank God, ginawa niya ay pagiging manunubos para sa atin. Tayo na naman ang iniligtas. Tayo na naman ang inalala niya. Ayaw niyang mapahirapan. Ayaw niyang mabugbog tayo. Siyempre, alam natin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero inari ng Diyos ito. Ano? Kaya sabi rito, sa Philippians 2:5, ito po yung sinasabi ko kanina, magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus. Di naman, na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus ay hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. At palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagbata. Amen. Sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang lalo na sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluluhod ang lahat ng mga tuhod ng nasa langit at ng nasa ibabaw ng lupa at ng nasa ilalim ng lupa. So, pansinin ninyo. Kaya pala, binigyan tayo ng Panginoon na pangalang lalong dakila sa lahat ng pangalan. Di ba, pagka tayo at ang lahat ng mga nananalangin ay laging natatapos sa pangalan ni Jesucristo? Kahit ano pang pananampalataya ito, sa pangalan at sa pangalan pa rin ni Jesucristo matatapos.
Bakit ba? Di ba? Di ba? Upang selyuhan ng Diyos yung mga pangako niya sa pangalan. Kaya itong pangalang ito ay ibinautismo sa iyo. Acts 2:38. Kaya hindi naman tayo gumaganap ng bautismo sa Ama, Anak, Espiritu Santo. Bagamat ito hindi contradict doon sa sinabi ng Acts 2:38. Kaya tayo mga kapatid, bilang isang mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, pag tayo nananalangin, puro lagi sa pangalan ng ating Panginoon. Ito ang kaibahan natin. Ano? Kaya sabi niya pa rito, mga kapatid, sa 11, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesu Kristo ay Panginoon at ikalululahati ng Ama. Kaya doon mga kapatid, sabi niya sa message, as in the book of Ruth and Exodus and so forth, how it preaches, sabi niya doon, teach thereof how we become kinsmen to God. And God came down and dwelt in His Son, Christ Jesus, become kinsfolks. Kamag-anak na lang yan. Malapit na kamag-anak. Sa atin. And He was our kinsman's redeemer. No? Kaya sabi niya, ngunit, 1 Timothy 3:15. Ngunit kung kayo'y magluwat, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Sino ba ang bahay ng Diyos? Ito po bang building na inuupuan natin? Hindi po. Ang bahay ng Diyos, ano daw ba dapat nating ugaliin sa bahay ng Diyos? Ating mga katawan. Kaya ako minsan yung bahay ng Diyos, hindi ko po na-proteksyonan eh. Kaya ito ko ngayon, nagsasaper. Hindi po naging maganda ang naging patrato ko sa bahay ng Diyos. Minsan, kakain ng walang habas. Tapos ayoko pang, sabi ko nga, ayoko kung uminom ng maintenance. Tapos inaabuso ko yung aking sarili. Ako po ay nagdadrive ng halos maghapon magdamag, maghapon pa. Ang tulog ko lang, isa may ferryboat lang pag pumupunta ako ng Samar. Dahil hinahabol ko rin po na doon na lang ako magpapahinga sana sa Samar. Pero hindi pala maganda yung ganun. Dapat din, balansin din ang lahat ng bagay. Kaya, hindi naman, dahil sabi din naman ng prophet, I am not against the medicine. Sabi niya, God heals in medicine. Heals in music. Heals in prayer. Kaya number 1 ang panalangin sa mga mananampalataya. Ako, mga kapatid, pupunta lang ako sa simbahan, pupunta lang ako kung saan. Obligado manalangin. Dahil kasi, doon sa mga panahon na hindi ka manalangin, yung proteksyon ng Panginoon nawawala. Kaya dapat lagi kang nananalangin para yung proteksyon ng Panginoon laging nasa iyo. Iingatan ka ng ating Panginoon. Kaya sabi doon, laging dapat nasa una si Lord. No? Kaya para sa akin, lagi ko rin iniisip, dapat nasa una ang pagsisisi, huwag sa huli. Kasi sa huli, mahirap na. Bago mo pa gawin ng isang bagay, dapat nagsisi ka kung tama ba o hindi. Kung gagawin mo ba, tama ba ito o hindi? Mag-isip ka.
No? Yan katulad sa Brother Alan, no? Nag-isip siya ng gusto. Tama ba, Sister Jenny, ang aking ligawan? Nakapag-isip ng gusto. Hallelujah. Amen. Sabi ng message, and a public testimony, sabi doon, and a public testimony was to be made before Israel at the gates as Boaz kicked off his shoes to show that he had firmly redeemed Naomi, and in redeeming Naomi, he's got Ruth, the bride. Yan sabi dito, Jesus, when he was redeemed Israel, he got the gentle bride. Amen. Tayo po yun, gentle bride. He made a public testimony. He was lifted up between heavens and earth as ensign right outside the gates of Jerusalem, and there were the supreme price was paid. Kaya po pala ang Diyos, sa totoo lang, talagang public, ano po yung ginawa niya, yung kahihiyan talaga, na kung saan yung ginawa ng mga tao sa Kanya talagang kahiya-hiya. Naging public sa lahat ng tao sa panahon na yun. Pero hindi nahiya ang ating Panginoon, kundi ginawa niya. Dahil alam niya, sa oras na siya'y magtagumpay, magkakaroon ng gentle bride ng buhay na wala hanggan. Amen. Kaya, hindi niya inalintana yung bugbog, yung tura, yung gutom, yung uhaw. Makin nyo, habang nandun siya sa ibabaw ng cross ng Kalbaryo, sa halip na painumin ng tubig, abdo at suka ang ipinainom. Kaya, nung siya ay nalagutan ng hininga, sabi niya, Ama, naganap ko na ang lahat. Hindi niya gusto yon. Gusto ng Ama. Kaya ang sabi niya, lampasan sana ako ng saro. Pero, dahil sa kalooban ng Ama, ang dapat masunod. Kaya tayo ngayon ay may buhay na wala hanggan. Ganun po ang ginawa niya, public testimony. Sabi niya pito, there were redeemed, and all our inheritance was lost. Our health, yun. Our strength, our salvation, all that was lost back there in the Paul was redeemed at Calvary, there it is. Amen. Papasok ngayon tayo mga kapatid doon sa inheritance natin. Tayo po ay may mga tinatawag na title deed. Yung title deed natin, yung mga titulo na yan, nawala po yun. Was lost. Kaya nga sabi niya rito sa 159, sa message ng Revelation chapter 5, part 2. Sabi rito, now our kinsman is handled the 7-sealed book of redemption. Yan, pansinin nyo ha. From the original owner, when we lost at the Garden of Eden through
Adam. Nawawala pala yung pagiging inheritance natin sa paggawa natin ng kasalanan. Pansinin niyo po si Adam. Nawala yung inheritance niya sa pamamagitan nung nakagawa sila ng kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya yung titulo natin, yung title deed, nawala. Ninakaw po ito ng kaaway. At isinangla sa iba. Kahirap nung ikaw po yung tumitira, ala pala sa titulo, nawawala. No? Kaya sabi dito, naiwala ito sa pamagitan ng paggawa ng kasalanan. Ang karapatan natin sa ating Panginoon ay nawawala kapag nakakagawa tayo ng kasalanan. Kaya kung dumarating sa puso natin ang isang pagsisisi, lumapit tayo, lumuhod tayo, umiyak tayo sa ating Panginoon upang ibalik yung inheritance natin na nawala. Dahil napakahalaga sa isang mananampalataya, yung tinatawag na inheritance, yung mana. Kaya sabi niya, now, our kinsman is handled the seventh book or seven-sealed book of redemption. Kaya mga kapatid, kinakailangan ma-unfold to eh. Kaya nga yung iba, nagsasabi na hindi pa raw bukas yung selyo. Hindi naman tayo naniniwala dyan. Dahil ang selyo ay hindi pa bukas sa mga lost. Bukas na sa atin, hayag na sa atin. Amen? Kaya nga sinabi na nga ng ating Panginoon, ang ginamit ng Diyos na mag-rebuild nito ay si William Marion Branham, pero hindi po siya ang nagtanggal na selyo. Ang Diyos pa rin ang nagtanggal. Ini-rebuild lang niya. Ito po palang ating inheritance, yung tinatawag na seven-sealed book of redemption from the original owner. The original owner was we lost at the Garden of Eden. Genesis 3:6. At nang makita ng babae ng bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na minanasa upang magpapantas sa mga tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon. Kaya kung minsan po yung mga tao, gusto nila, laging ahead sila eh. Dito kasi nadaya ang babae kasi gusto niya na magpakapantas pa. Kaya yung pong iba na mga mananampalataya, magiging dito sa mensaheng ito, gusto rin nila na maging kakaiba sila. Kaya hukay ng mga mensahe na malalalim, nakatuon sa paghukay ng malalalim na mensahe, pero hindi nila napapansin yung buhay nila malayo na sa salita ng ating Panginoon. Gusto lang nilang mag-preach ng mga deep things, pero naiiwan na yung mga bababaw na bagay. Katulad ng kanilang pamumuhay. Deep things nga pinangangaral nila. Pero hindi naman umuugma para dun sa kanilang buhay. Alam niyo po, ang deep things ng mananampalataya ay ang maipamuhay mo ang mensaheng ito sa huling kapanahunan. Wala nang iba pa. Deep ka sa harapan ng Panginoon pag nasunod mo ang mensahe ng ating Panginoon. Kaya marami po akong napagkikita na napakalalalim nila, yung buhay nila. Ala na po pala. Malayo na. No? Kaya itong babae, ang ginawa niya,
Pumitas siya at kinain. At binigyan niya ang kaniyang asawang kasama niya at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y hubad, mga hubad, at sila'y tumahi ng mga puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Ito po ay pinaliwanag ng propeta, ng mahal na propeta sa huling kapanahonan na hindi po talaga original na dahon ng igos. Ito raw po ay kumuha sila ng isang relihiyon na tatakip ng kanilang kasalanan. Hahanap sila ng isang relihiyon na uugma, aayon sa kanilang kasalanan. Ito po pala ay isang relihiyon. Yung gumawa sila tumahi sila ng dahon ng igos, kapag po pala nagkakasala ang tao, para mapagtakpan at masabing sila'y banal, hahanap ng dakong sambahan yan o isang relihiyon na kung saan pagtataguan nila. Pansinin nyo, maraming mga ganyan, mga kapatid, mga kasalanan, pupunta sa simbahan. Kunyari, magdudonate sila to sa simbahan. Akala nila ay nagiging holy na sila. Mga kapatid, hindi po pala yan ang makapagpapadal sa kanila, kundi ang tamang pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sabi doon, it went back to the original owner, but there's been a butcher o yung mandarambong on the land, a squatter. And that Satan, he become, sabi doon, he become over, he butcher the earth and don't belong to him, belongs to God. But his butcher, a squatter man. How we get into those seal? Kaya po kinakailangan mabuksan yung selyo. Mag-intay daw tayo. Kaya alam niyo po ba na ang maapag-aalis lamang ng selyo at po pwedeng buksan lamang ang selyo doon sa ikapito lamang. Hindi niya po pwedeng buksan sa una. Masisira lahat yun. Kailangan para mabuksan mo na maayos, na klaro, buksan mo ang 7 seal doon sa pampito. Kaya si Brother Branham ang ginamit doon sa Revelation 10:7. Kung papansinin po ninyo, ganito po yung style nun. Ito po yung balloon niya. For example, naka-balloon na. Ito yung 7. Ito yung 6. 5. 4, 3, 2, 1. Hindi mo siya pwedeng, yung gaganyan po yan eh. Kung ito bubuksan mo agad, hindi po niya mabubuksan yung ikapito. Kaya kailangan buksan muna ang ikapito bago mabuksan ang ika-6. Amen? Kaya si Brother Branham, ginamit po siya sa ikapitong selyo. Na kung saan, klaro na ipinaliwanag sa atin na kung marireveal ito, yung inheritance natin na nawala, na natakpan ng matagal na panahon, maire-reveal ito sa ating panahon. At sa ating panahon lang, nireveal ito. Amen. Katulad po doon sa meeting namin nung last sa Dumaguete. May yata yun. May naka-encounter kami na nag-present. Aside from the 7 seal, ay mayroon pang another seal on the backside. Sabi ko, Brad, 14 na yung seal mo.
yung nga lang isang set ng seal, hindi mo pa nabuksan. Kukuha ka pa ng pangalawang set. Hindi, Brad, hindi ako 7 seal, sabi niya. Anong ibig mo sabihin? There is another 7 seal on the backside. O di 14, sabi ko. Tapos sasabihin mo, kapag hindi namin naunawaan, we are lost. Kami ay lost. Tapos sabi nung isang, si Brother Adlay, Pastor Adlay, alam na namin pinagmulan yan, si Brother Alex. Hindi. Mas magaling kami doon. yung nagdala ng 7, yung 14 na selyo, mas magaling pa raw sila. Kaya mga kapatid, nung aking pinag-aralan yung selyo, ito yung 7, nakaakap dito sa pang-6. Ito naman pang-6, nakaakap doon. Oh. Pag binuksan mo yung una, hindi po pwede dahil nababalutan siya ng pangalawa. Yung pangalawa, balot siya ng 3. Kaya nga, dapat hindi nagkamali ang mensahe at ang Bible na binuksan ang selyo doon sa ika-7. Kaya ngayon ay hayag na sa atin. Our inheritance is revealed. Hallelujah! Kaya sabi niya rito, He break the seals, reveals, give us His inheritance to His people. Ayan, yan po yung title natin kanina. Ibinigay niya yung inheritance sa mga tao. Hebrew 1:1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Amen? Kaya nga gumagamit ang Diyos ng propeta. Kaya ang pananampalataya na walang propeta, naku, delikado yan. Kailangan kumpletuhin nun yung 5-fold ministry. Kaya kung wala yung pastor, hindi ka naman maliligtas eh. Wala rin yung teacher, hindi ka rin ligtas. Kinakailangan kumpleto yung 5-fold ministry na sinasabi ng Scripture. Dahil ito ang gagamitin ng ating Panginoon to perfecting the saints. Banal na, ipe-perfect pa. Itong 5-fold ministry nito ang magpe-perfect ng mga banal. Ano? Sa 2, na nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman siya'y ginawa ang sanglibutan. Levitico 25:25. Kung ang iyong kapatid na maghirap at ipagbili ang anumang kaniyang pag-aari ay pumaroon sa kanyang kamag-anak at na pinakamalapit sa kanya at tutubusin ang ipinagbili ng kanyang kapatid. Sa 26, kung ang taong yaon ay walang manunubos at siya'y yumaman at makasumpong ng kasapatan upang matubos yaon, no? Ay kaniyang bilangin ang mga taon ng pagkatapos na kaniyang maipagbili at isauli ng labis sa taong kaniyang pinagbilhan at babalik siya sa kanyang pag-aari. Ngunit kung siya'y walang kasapatan upang maibalik
niya sa kaniya, ang ipinagbili ay matitira nga sa kapangyarihan ng bumili hanggang sa taon ng jubileo. At sa jubileo ay naalis na kapangyarihan o maalis sa kapangyarihan niyaon at ang may-ari ay babalik sa kanyang pagmamay-ari. So, ibig sabihin, hindi po napupurpit yung mga naisangla natin or naisangla ni Satan. No? Hindi forfeited. Yung ating mga titulo. Kasi yung iba siguro sa inyo, dati isinangla sa pamamagitan ng alcohol, pamamagitan ng, sabi doon, alak or sigarilyo, isinangla sa pamamagitan ng babae, isinangla sa pamamagitan ng mga layaw, lahat naisangla sa madalit salita. At kung wala ka raw kakayanan, tumubos. Ayun na nakita natin, yung ating kinsman Redeemer. Ginawa niya ang lahat upang matubos. At, sabi doon, He gives the inheritance, sabi says, He gives the inheritance that He inherited becoming a kinsman's redeemer and freely gives it out to us. It all belonged to Him. He was the one who redeemed, but instead of keeping it Himself, He gives it back to the people that His love for us. Oh, pansinin niyo si Kristo. Nung tinubos na niya, kasi nga, hindi natin naiingatan kung minsan yung titulo natin Sinasangla-sangla natin Believer na nga tayo, naisasangla pa minsan Hindi natin alam kung sinangla ba natin sa isang stick na sigarilyo, isinangla sa isang boteng alak, isinangla sa paggawa ng mga kasalanan, isinangla sa mga bagay na karapat-dapat sa ating Panginoon, isinangla sa pambababae, isinangla sa whatsoever. Pero sa halip na itago niya, sabihin niya, hindi ka karapat-dapat na bigyan ng titulo. Ibinebenta mo na, sinasangla mo naman. Kundi ang ginawa niya ay ibinalik niya uli sa atin. Kaya nagkaroon tayo ng kalayaan sa ating Panginoon to claim na siya ang ating inheritance. Dapat sana itatago na lang niya. Akin na lang to. Yung anak ko talaga matigas Sayang naman yung ginawa ko pagbubo ng dugo sa krus ng Kalbaryo. Sa pagtubos dito. Ang ipinatubos ko rito, yung aking dugo. Kaya mga kapatid, itong title deed natin na to, itong titulo natin na to, ingatan natin. Baka nasanasain nating ingatan. Merong iba kasi, katulad do sa amin ngayon, nagbibigayan ng titulo dahil sa inilakad ng DAR. Hindi pa nga po naibibigay yung titulo, naibenta na. Kaya nakakahinayang, Bakit nyo yung pinantubos po sa titulo na ating nawala? Sa totoo lang po, hindi naman tayo talaga nakapagwala noon Yung ating mga magulang sa Garden of Eden, di po ba? Nadala lang natin yun Kaya, yung ginawa ni Brother Alan na yun, pagre-redeem yun Niredeem niya si Sister Jenny. Siya ang tumayo para sa kapatid natin na to. Ganon din ang ating Panginoon. Si Kristo ang tumayo sa kanyang nobya. Walang iba, ang gentle bride. Hallelujah. Ipinaunawa ng ating Panginoon
na kailanman ay hindi tayo iniwan. Hindi tayo pinabayaan. Nung naisangla natin ang ating mga pagmamayari na to, ng mga titulo, hindi lumubay ang ating Panginoon, kundi gumawa siya ng isang kapamaraanan na kung saan sa public testimony niya ginawa. Hindi niya inaring ganap na panangnan ng pagkapatay sa Diyos, kundi bagkus ay hinubad niya ito. At na ganyong alipin, at eto tayo ngayon, tinatamasa natin, nang ibalik na ang ating titulo, eto na tayo ngayon. Kaya utang na loob natin lahat sa ating Panginoon. Amen. So, dalawa na lang po ito. Asan yung oras ninyo? No, sabi niya, now, we are heirs of all things. Tayo daw ay mga tagapagmana ng lahat ng bagay. 1 Corinthians 3:21. Kaya't huwag ipagmapuri ng sinuman sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Kahit si Pablo, kahit si Apollos, kahit si Cephas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay nasa sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, lahat ay sa'yo. Oh. Yan na, napakahalaga ng titulo na yon. Yun ang magpapatunay na ikaw nga ay may karapatan sa lahat ng binabanggit ng mensahe. Kaya napakasarap damhin na bilang isang mananampalataya, isang message believer, ipinauunawa kung ano ang ating inheritance na dapat nating ingatan. Amen. Yan sabi niya pa rito, ako'y kayo'y kay Kristo, at si Kristo ay sa Diyos. Sa Ephesians 3:6. Na ang mga hintil ay mga tagapagmana. Ito na. So, inire-rebuild po mga kapatid, ano? Tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Is that right? Sabi ng prophet. Is that right? We are heirs of all things the Bible has got through said. So here, we are heir of all things. Everything we don't possess it yet, but it's our. Sabi niya, Amen. Oh, glory. I don't know. I don't own an inch of land, but it's all mine anyhow. Sure, it's all ours. Belongs to the people, the church, the believer, the bride of Christ owns everything back of it. Kita ninyo? Ibinalik lahat. Walang hindi ibinalik. Sabi doon, all. Sabi doon, ay ibinalik. Amen. Hallelujah. Kaya sabi niya po rito, sa 184, message ng dito sa Ecclesiastes 2:26. Sapagkat ang tao na kinaluluguran niya ay binibigyan ng Diyos ng karunungan at ng kaalaman at kagalakan. Ngunit kung
ang makasalanan ay binibigyan niya ng damdam na magpisan at mga bunton upang maibigay sa kaniya ang kinaluluguran ng Diyos, ito man ay walang kabuluhan at uuwi sa wala. Kaya sabi rito sa message, Our Heavenly Father, as we see the day spent now, we seem you do something tonight like you did before. Your crucifixion, that's every works that you done before you were crucified and are now. We know by this, the promise of the word that it promised it would, sabi doon, it would again. We know that you are risen from the dead and you are alive forevermore. 2,000 years of crucifixion or criticism and twisting in theology has never been able to warp it out of the Word of God. We see Christ come on the scene, and exactly the same thing that He did when He was here on earth. We know by this that He alive, and we know by His that were accepted because the angel that came to Abraham and to the elected group, not down into Sodom, but up of the elected group, perform this type of a sign. Kaya sabi niya, we're so glad that you let us know that we are, that the church that's come out and separated, not down in Babylon no more, but are born again and made new creature in Christ Jesus, waiting for His coming. We care not for the things of the world, for we pilgrims and stranger, our inheritance is of ito po ay sa ating Panginoon, kung saan siya naroroon. Kaya sabi niya, brother, we need come Christian, not jellyfish, but with a backbone. That's right. That will stand. Oh, I don't mean that people, but stand for your God's given rights that Christ died for a certain, sabi niya. Kaya sabi niya po rito, mga kapatid, and we got a title deed to it. Abstract goes all the way back to Calvary, the day of the Pentecost, when He said, this promise is unto you and to your children. And then, that's far off, even as many of the Lord our God shall call. Abstract deeds, amen. Clear. All the way back to Pentecost, He was, how far does into go back? How many is it for? Sabi niya, how many as the Lord will call? The Lord calls you, He gives you an abstract title, all the way back, and the blood of Jesus Christ
is just as good as it would been shared 10 minutes ago. I said, every believer, it's your proposition, you're just scared to use your rights. That's all. So, yun po yung mga kapatid. Dapat maunawaan natin na ang lahat ng ito ay utang na loob natin sa ating Diyos. Kaya ano ang dapat nating gawin? Maglingkod po tayo ng tapat sa ating Panginoon. Dahil sayang naman po ang mga title deed na ito na hawak-hawak natin uli ngayon. Huwag na nating pang minsan isang o baliwalain ang pagkatubos ng ating Panginoon dahil ito'y mahalaga sa atin. Dahil alam ng Diyos na pinakamahalaga ang mga bagay ito. Ang titulo ng pagiging anak ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Awitin po natin, I'm amazed. Sa kabila ng lahat ng katigasan ng ulo natin, sa lahat ng mga bagay, ay nagawa pa rin ibigin tayo ng Diyos. Kaya hindi po ba nakaka-amaze ang pag-ibig ng Panginoon ay nakalaan para sa atin? Tayong lahat ay umawit ng I'm amazed. Hallelujah, Lord God. Praise the Lord. Knowing you, how alone I was feeling, and the emptiness that tried so hard to hide. Do I laugh and said my life was fine without you? I was covering up the secret tears I cried. Hallelujah! Then one day someone told me of your mercy and the love you showed on a hill called Calvary. There you died and purchased my redemption. When you broke sin's power and set my spirit free. I'm amazed. Hallelujah. I'm amazed. God bless you, Pastor John. That you love me. I'm amazed how you care. Through your precious blood I found pardon, and my sins are washed. They're all washed away. All my sins are washed away. Yes, it's true. There've been days when I failed you. Lord, you know the many times I've gone astray, but I've learned your love is stronger than my weakness, and
like you, Lord. Other friends can never be as close to me. And I'm not afraid to face the problems of tomorrow. Knowing you are everything I'll ever need. I'm amazed that you love me. I'm amazed how you care. Through your precious blood, I found pardon, and my sins are washed. They're all washed away. All my sins are washed away. I'm amazed that you love me. Hallelujah. Thank you, Father, for that love. Hallelujah, Lord Jesus. Your presence is here, and you are here, Lord. Hallelujah. Amazing love. Amazing grace. How sweet the sound. Hallelujah. Salamat, aming Ama. Salamat, Panginoon. Thank you, Father. And my sins are washed. They're all washed away. All my sins are washed away. Washed away, all my sins are washed away. Washed away. Oh God. Thank you, Lord. Salamat, Pastor Val. You will never hear this pag hindi mensaheng pinangaral. In no other time that we understood our inheritance. Ano ba tong inheritance na sabi nga ng mga ngaral? Actually, ang inheritance, binigay siya yan na wala kang ginawa. That is by the virtue of the blood. Tama? Yeah? Ang Israel, nung nawala sila sa promised land, hindi Egypt ang inheritance nila. Though maganda ang buhay nila ron initially with Joseph, but that is not their inheritance. Kailangan bumalik sila sa mana nila. And that is what God is doing today. Ulitin ko ulit. No? Pwede mo nang i-enjoy yung inheritance mo ngayon. Yeah. Eternal life is not a geography. Ang akala natin nung tayo na Katoliko pa, pag namatay tayo, pupunta tayo sa eternal life. Hindi yon geography. Eternal nga yun eh. Ibig sabihin, hindi siya nagsimula, hindi siya nagwakas. Ano ibig sabihin? Yet, nandito pa rin tayo sa earthly life, we can now enjoy eternal life. Yeah. Salamat kay Lord. Salamat. Tawag ko dito kasi mayor eh. Salamat po. I am relieved na natapos mong pangangaral na you're okay. Medyo nakaabang ako dun eh. Sinabi nga dyan na nauutal pa siya, no? But I'm claiming, no? Alam niyo mga kapatid, ang healing isang inheritance yan na nawala lang. No? Maganda yung pinangaral ng kapatid, no? We must understand. Kaya nga, nasa gawain tayo palagi eh. Belated happy birthday, Sister Lilia. Nandyan ka pala. Tama si Sister Lilia. Diba? Kahit na daming trabaho yan eh. It is now. No, nung pinangako ang inheritance sa Israel, sa Book of Numbers pa yan eh.
Plus nakuha nila sa book of Joshua. Na-claim nila yon. Pinangako na yan sa mga magulang nila. Kaya kung pinangako ng Diyos yan, ibibigay sa kanila yon no matter what. The same thing with us. Naniniwala ba kayo na kanya-kanya tayong mana? Hindi tayo maghihiraman mga kapatid, mayaman tatay natin. May mana ako, may mana ka rin. May manang asawa ko. Walang apo ang Diyos, lahat yan anak. Kaya dyan papasok na walang apo ang Diyos. Ang tagapagmana, anak. Ano bang mana natin? Magbasa lang ako ng 3 message. This is really good. Sabi niya dito, no? Adoption, second part. But now on forward, then did you notice Moses, that great miracle performer that brought down Israel down to the land and brought them up to the promised land, but did not place their inheritance to them. Si Moses, hindi siya ang ginamit para ibigay inheritance. Siya yung ginamit para sila lumabas. Kasi hindi nila makukuha yung inheritance pag hindi muna sila lalabas. Yeah, redemption are 2 parts, going out and coming in. Kaya pag hindi ka pa nakalabas sa sistema mo, hindi mo makikita ang inheritance, kailangan ka muna lumabas. Minsan, lumabas ka na sa denomination, pero yung denomination nasa iyo pa. That will not work. Hindi mo pwedeng dalhin sa yung denominational system sa message. Pag mensahe na ito na yon. Thank God. He did not give them their inheritance. He led them up to the land. But Joshua divided the land to the people. Is that right? Hindi si Moses ang ginamit para sila pumasok, pero may part si Moses. Si Moses ang ginamit palabas. Pero nung pumasok na sila sa promised land, which is their inheritance, si Joshua na yung ginamit. Yeah. Ano ba to? Ano ba tong inheritance na ito? Is that right? And Christ, ang type ni Joshua, no? Type si Joshua, anti-type si Christ. Because Joshua, ang ibig sabihin, Jehovah Savior. Pag napanood nyo yung The Passion of Christ, ang tawag kay Lord Jesus Christ, Jehoshua. No? Joshua. Halos pareho lang yan. Okay? And Christ brought up the church up to the place where their possessions were made to them. May possession tayo mga kapatid, ha? At ngayon yan nagsisimula. Was given to them just to Jordan to cross, but the Holy Spirit, the one who sets the church in order. Kaya nga, kailangan meron kang church. Yan ang una mong inheritance, may local church ka. Pag wala kang local church, kawawa ka. Kahit alam mo yung message, mga kapatid. No? Who sets the church in order, the Joshua of today, Lord Jesus Christ, no? Puts the church in its order. Hindi magulo ang mensahe. At kung may magulo, i-apply mo yung mensahe para umayos. Kaya nga may church order tayo eh. Hindi mababaw yan. That is our inheritance. Ano ba itong church order? The Joshua of today puts the church in its church order, giving to each one, hindi grupo, hindi lang pastor, giving to each one gifts, places, position. Yaan ang inheritance natin. Lahat tayo may posisyon kay Kristo. Hindi mo ba napapansin, except sa mga bisita, welcome kayo lahat. Pero sigurado ako, doon sa mga local church nyo, hindi nyo ba napapansin, yung upuan mo na sa linggong ito, next week yan ulit ang upuan mo? Napansin mo ba yan? Di ba? Wala naman dito nagturo, huwag kang aalis dyan, upuan mo yan. Kaya nga maganda yung ganyan seating arrangement, alam agad ng pastor kung sino absent eh. Napansin nyo ba yan? Akala nyo lang ganun lang yun. Hindi, positioning na yan eh. Kaya nakita nyo pag wala ka sa church, ibang pakiramdam mo kasi wala ka sa position mo. Pag matagal ka na hindi nakapag-church, lungkot ka na kasi hindi mo makita yung inheritance mo. Upuan pa lang yan. Kung bigyan ka pa ng position ni Lord. Kaya tandaan nyo, mga position sa churches, hindi yan ranking para magyabang ka. Yaan ang mana mo. Pag tumatayo ang ministro dito, I am enjoying my inheritance kahit napapagod kami.
Yung mga deacons, pag inaayos niya ang mga bagay sa church, ini-enjoy nila, inheritance nila. May sweldo ba yung mga deacons? Nag-aabono pa nga sila eh. Pero kasi inheritance yan eh. Yung mga tumutugtog, yung mga kumakatapat, nag-enjoy kayo pag ginagawa niya, wala naman kayong sweldo. That is your inheritance. Because that is your position. Another quote. Now we find, return in Jubilee, nabanggit kasi ni Mayor yung Jubilee sa Leviticus 25. Now we find that when Joshua divided the inheritance to the people, each person was placed positionally. Exactly the way these Hebrew mothers named those children. How were they placed in the Palestine? Just at their place. Asher, Gad, and Naphtali in each one. Judah, everyone just placed in their position. That is their inheritance. Kaya alam niyo mga kapatid, hindi enough na makapasok sila sa promised land. The entering into promised land is the baptism of the Holy Ghost. Kailangan umabot sila sa adoption. I-divide ni Joshua yung mana nila. Pag nakaposisyon na nobya, the gates of hell cannot prevail. Yeah, sa buhay natin. Salamat sa mga successes, di ba? Yan, simple lang, yung kapatid ko na-promote. Bakit? Tama ang posisyon niya sa church eh. Mababali walang posisyon mo sa trabaho mo pag hindi ka pumosisyon dito. Ito muna. Pag tama ang posisyon mo sa katawan ni Kristo, kahit sa trabaho mo, tatama ka rin. Ikaw, busy-busy ka sa trabaho mo, yung upuan mo nga dyan, minsan walang laman. Kaya nag-struggle ka kahit malaki ang sweldo mo. Kaya lagi ko sinasabi, okay, malaking sweldo, pero pag nalimutan mo na yung posisyon mo sa upuan mo sa church, baliwala yan. Matapos siya, marami ka pang utang. Seek ye first the kingdom of God. No? Sa isang totoong believer, pag wala siya sa upuan niya tuwing Sunday dyan, hindi maganda pakiramdam niya. Kaya pag masarap ang pakiramdam mo, may problema ka. No? Yeah. This is it. Ano yung inheritance nila? Yung position nila. Last. Oh my. Sabi niya rito. Oh my, he had the right to it. It was God-given right. Karapatan mo raw yan. Gustong kunin ng kaaway sa yan eh. Pero kami mga ministro, ba't kami nag-iingat? Isang pagkakamali lang namin. Wala na yung inheritance namin. Kaya gusto-gusto ng kaaway na magkamali kami. Gustong-gusto ng kaaway magkamali ka kasi pagka ikaw nagkamali, mag-grieve ka. Mawawala yung joy of salvation. Hindi mo may enjoy. Ikaw pagkatama ang posisyon mo kay Lord, kahit yung umupo ka lang dyan, galak na galak ka na. Eh. Wala kang ginagawa. Because that is your inheritance. Mga kapatid, hindi pinagbigyan ang marami na umupo dyan para makarinig ng ganitong mensahe. Hindi marami, kaunti lang. That's why you make sure, that is the initial point. You have a local church, you have a seat there, and there's more to come. God-given right because he by grace had inherited it, mana. And it would be given to his fathers and handed down year after year. No matter what he had taken place, if he lost it, he must go free. It meant grace is way provided for each individual to return to their rightful inheritance. Yan ang pagkakaiwala ng Jubilee sa every 7 years. Ang maganda sa Jubilee, hindi ka lang babalik sa pamilya mo, lahat ng nawala sa iyo ibabalik. Oh my God. Shadow pa lang yan. Kaya nakita mo pag nakabalik ka kay Lord, yung nawala mong health, pagagalingin ka niya. Actually, hindi ka nagkasakit, nawala lang yung health mo. Kaya ka nagkasakit. Yung katawan nating original, walang sakit yun eh. Pag na-displace ka sa word, yan. May pagkakataon yung sakit dahil nawala yung health mo. Pero pag nakabalik ka ulit, dito tumayo ka. No? Preacher natin, overcomer ng mild stroke. Now he stood. Yeah. At least inamin ni Mayor na napabayaan niya yung templo niya. Sarap kasing kumain, Mayor. Right now. Yeah. Kaya nga, itong mga, see you at the family camp in the next 3 days, ha? Mag-i-enjoy tayo ron. May subject na yung youth eh.
Upo nga muna kayo, sorry. Tingnan ko lang kung malakas sila. Tapos lang ang service actually. No, Diretso Family, thank you again. Kala na, naghanda kami ng 20 na tao na pakakainin. No? Yeah, see you at the family camp. Mag-announce lang ako ng kaunti. Kasi, in the next 3 days na yan, ano? Bilis. Ang bilis, no? Salamat kay Lord. Yung parents ni Sister Jenebet, no? Hindi kayo natuloy umuwi kahapon, no? Sa Tuesday daw. Ingatan kayo ni Lord, no? Mabilis yung mga pangyayari. I would like to talk to the Hilo family later, no? Kasi may mabilis din mangyayari nitong ano. Naipag-pray na si Sister Dims last Wednesday. Sa totoo lang mga kapatid, may confusion na ng konti sa South Joint Fellowship. Dapat may Joint Fellowship mamaya sa Malinaw. Pero fina-finalize pa. No? May konti lang nililinaw sa Malinaw. Na medyo lumabo. Yung Malinaw, barangay yan sa Santa Cruz. Di ba, Sister Lilia? Kaya kailangan talaga laging malinaw eh. Minsan in my mind, nag-ano yung schedule. Yeah, so ipa-finalize natin mamaya. Kung talagang matuloy yun, kahit konti sa amin ang pumunta, no? Kung iba makakasama, it's okay din. So, salamat kay Lord. May subject. Yeah. Tama ang message eh, di ba? Meron talagang pagkain sa tamang panahon. Yeah. Kaya, Mayor, yung pagkain ng 50, hindi yung pagkain ng 25 anyos. Kasi may pagkain na sa tamang panahon. Oh my God. So, salamat kay Lord. No, so siguro mamaya may announcement siguro tungkol sa final ng family camp natin. 4 na araw yung family camp natin, ha? 4 days. And I'm seeing almost all kasama naman. Salamat kay Lord, no? San Juan, Batangas, Esteran, Virginel, no? So, magiging busy tayo niyan. So, of course, salamat sa matagumpay na event kahapon, no? So, tinupad talaga ni Bara Alan yung vow niya. Suka siya ngayon. Nandun siya sa kusina. Ha? Suka. Ibang klaseng kasalan to. May mouth spray pa bago mag-kiss the bride. Ibang klase talaga. We're just enjoying it, the presence of God. No? So, salamat kay Lord. Salamat ulit sa Diaz family. Yeah? Kanina nung sumisigaw-sigaw na siya, nakayuko na ako eh. Ako, ginaganahan na. Yeah, of course, we love you all. Salamat. But we are grateful sa kanila, no? Pag nasa Laor tayo, gamit natin ang lahat nila, pati refrigerator. Pati laman nun. Salamat po. And kung may nalimutan man ako, si Barinats na bahala. Salamat kay Lord. Malapit na yung family camp pala. Ilang araw na lang. No? Yung mga aso't pusa namin, hindi namin alam kung saan dadalhin. Di ba? Pero hindi hadlang ang mga hayop para hindi kami makarating. Ha?
Ano mga kapatid, pag hayop ang hadlang tayo ang may dominion, hindi yung hayop. Sabi sa Bible. Dominion over the fish, over the birds, over the dogs and the cats. Dahil pag nasunod na yung hayop, hindi na biblical yan. May paraan yan. Okay? Kasi dati nagkaroon tayo ng family camp na dala natin yung mga hayop eh. No? Masaya rin. Ang problema natin ngayon, sasakyan eh. Dahil nagsidamihan na yung mga pusa namin, dami. Buti na lang meron tayong kosa couple na Sister Emily, sasama ka? Hindi ka sasama? Sister Karen, dapat kasama na itong mga to. Mag-asawa ka rin, Sister Emily. We will be happy. Why not, di ba? Nag-isip tuloy siya. God bless you, Sister Emily. Sister Karen, God bless you. Okay, kung may nalimutan man ako, Aaron, ko nang bahala. Sige po. God bless you po, Pastor. And once again, maraming salamat po, Pastor Bal, sa ating narinig na mensahe. Siguro po, bago tayo magpatuloy sa tithes and offering, just a few announcements po regarding sa family camp, Brother Nats. Good morning po sa bawat isa. For me. Amen. Hallelujah. Tatawag ko po si Brother Mike Hilo for the closing prayer. Amen. Tayong lahat po yumuko, tayong manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoon, aming Ama, maraming salamat po muli sa napakainam na araw, pinagkaloob mo sa amin. Thank you for being with us, Lord. All the days of our life, Panginoon, alam namin, Lord, na hindi ka po nagpabaya sa amin. Maraming mga bagay na inihahayag ka po sa amin, Lord, lalo't palapit din ang araw ng iyong pagbabalik, Lord. Salamat po na na-realize namin ang kahalagahan namin sa iyo, Lord God, in the first place. Kaya ka po nabayubay sa krus ng Kalbaryo is for us, every one of us, Lord. Kaya nagpapasalamat kami, Lord. Wala kaming bagay na may pagmamalaki, Lord. Walang bagay na mabuti sa amin para kami ay piliin mo, Lord God. But by your grace, Lord, even before the foundation of the world, sabi ng iyong salita, ay pinili mo na kami, Lord God. Kaya napakalaking pribilehiyo, Panginoon, na kami ay mapabilang sa iyong katawan at sa iyong kaisipan, Panginoon, na naroon na kami, Panginoon, bago pa nangyari ang lahat. Salamat po, Lord God. At sa umagang ito, palagi ka lang namin pinasasalamatan for this life na patuloy namin taglay. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa pag-iingat at sa lahat po ng provision mo sa amin. Hindi ka po nagkulang, Lord, sa kabila po ng marami namin pagkukulang sa iyo, Lord. Salamat po sa mga salita mo aming napakinggan. Salamat po sa patuloy mo pong pagpapahayag. Kung may mga kapatiran po kami na ngayon pa lamang nag-uumpisang makarinig ng iyong mga salita, Lord, ikaw po ang patuloy na magbigay po ng pagkauhaw at magbukas ng kapahayagan. Naniniwala kami na kung kami ay pinili mo, Lord, gagawin mo po ang lahat alang-alang sa bawat isa sa amin hanggang makaabot kami sa kasakdalan na nais mo sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat po sa lahat ng ginamit mo. Simula po sa nag-MC, Lord, Brother Aaron, Lord. Salamat po sa kanyang buhay. I-bless mo po ang kanyang ministry, maging ang kanyang buong pamilya, Lord. Ikaw po ang patuloy na mag-iingat. Salamat po sa provision na pinagkaloob mo po, Lord. Salamat din po, Lord, sa naghatid po ng iyong salita sa aming kapatid po, Pastor Bal from Church sa Laur, Panginoon. Salamat po sa ministry pinagkaloob mo po sa kanya, sa kanyang kagalingan, Lord. Nagpapasalamat kami. This is your grace. Alam ko pong meron ka pong gampanin pa sa kanya, kaya nakapiling pa po namin siya. Ikaw po ang patuloy na mag-preserve ng kanyang kalusugan at kalakasan. Ingatan mo po siya palagi. Sampu po ng kanyang buong pamilya, maging ang iglesyang pinagkatiwala mo po sa kanya. Lord, ikaw po ang mag-bless at mag-ingat palagi, Lord. Ilayo sa anumang disgrasya at kapahamakan. Patuloy na mag-provide po sa lahat ng pangangailangan. We are thankful, Lord, na nakapiling po namin
sila ngayong araw na ito, maging kahapon po sa pag-iisang dibdib po ng aming kapatid, Brother Alan and Sister Jenny. Salamat din po sa kabutihan mo sa amin, Lord. Ikaw na po ang mag-ingat din sa aming nangaral ngayong umaga, sa kanilang pagbiyahe din po, kung kailan man sila babiyahe pabalik, Lord, ilayo mo lang po sa tiyak na kapahamakan palagi, Lord. Salamat, Lord. Alam namin ikaw po ang may hawak ng aming buhay, lahat po ng aming gampanin, Lord, mga gawain. Sa iyo namin pinagkakatiwala at nawa ang sakdal mo lang po ang kalooban palagi ang mangyari sa amin. Kung mayroong mga pagkakamali sa amin, Lord, ikaw po ang patuloy na magtuwid, Panginoon. Sa mga kapatiran namin na nasa live Zoom meeting ngayon, hindi man namin nakapiling physically, Lord, ikaw pa rin po ang magpala nawa, Panginoon, ng mga salita mo na palaging naririnig, Lord, ay maging kalakasan po at patuloy din pong magpaangat din po ng pananampalataya, Panginoon. Salamat po muli, aming Ama, maging ang pastor po namin sa dakong ito, Pastor June, at ng kanyang buong pamilya. Ikaw po ang patuloy na magpala din palagi. Salamat po for blessing this church with the pastor. Alam namin na dedicated po sa paglilingkod sa iyo, sa kanyang buhay na pinamumuhay, Lord. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat palagi, magbigay ng kalakasan at kalusugan, Lord, sa pupo ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Salamat din po for the gift sa church na ito, sa multimedia team at music team na nag-ooperate, Panginoon, upang makinabang po ang buong iglesia. Ikaw na rin po ang magpala. Salamat din po, Lord. At nilalapit din namin sa iyo mga darating na mga activities. Ikaw po ang manguna palagi, Lord God. Without you, Lord, hindi po namin may enjoy ang mga bagay, Panginoon, dahil ikaw po palagi ang sentro ng aming mga ginagawa araw-araw, Panginoon. Kaya salamat, Lord. Samahan mo po kami maging sa darating po na family camp namin. Ikaw pa rin po ang mag-ingat, Lord, at mag-provide sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Thank you rin po, Lord. Narito po sa aming harapan ang tithes, offering, church building fund, mission fund na nadala po ng kamay ng aming mga kapatid ng bawat isa sa amin, Lord. Ikaw po ang nag-provide sa amin, Panginoon, kaya naiibalik po namin sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magbasbas nito at magpala, patuloy na magamit sa paglago pa ng gawain, Lord. At ikaw po ang mas nakakalam din ng mga pangailangan ng bawat isa. Ikaw na po ang patuloy na mag-provide, Panginoon. Sa mga panalangin, aming pinalangin, alam namin, Lord, na ikaw po ang patuloy na kumakatagpo, Lord God. Ikaw na po ang mag-bless sa bawat isa sa amin. We are just so thankful this morning na nakapagpuri kami sa iyo at nakapiling ka namin through your word at sa pagsamba namin, Lord. Patuloy lang, Panginoon, mag-manifest ang mga salita mo sa aming mga buhay. Salamat din po sa mga pagsasaluhan namin mamaya, maging kalakasan po ng aming mga pisikal na katawan. At patuloy lang po itong magamit sa paglilingkod sa iyo. Sa aming mga lakad po, sa aming paghiwahiwalay, ikaw pa rin po ang mag-ingat sa bawat isa sa amin, Lord. Pinagkakatiwala namin lagi sa iyo ang aming mga buhay, pinasasalamatan ka namin, Lord, at tinataas ka namin, Lord, sa tanging dakilang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.